Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa panibagong impormasyon at kaalaman na para po sa inyo. And this time, ay para po ito sa lahat ng senior citizens, may pension man o wala ay kabilang po sa programa na ito. Kung para saan ito at sino-sino ang qualified. Ayan po ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa. Po natin senior citizens at please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam ng good news na ito. With no further ado, let's begin na po sa ating topic, breaking news. Dapat alam mo to. Universal Expanded Centenarian Act cash benefits para sa lahat ng senior citizens. Simula na ngayong January 1 of year 2025, buong detalye alamin, good news po sa lahat ng ating mga senior citizens. Alam niyo po ba na simula sa January 1 of year 2025 ay ang National Commission of Senior Citizens or NCSC na ang mga ngasiwa ng lahat ng benepisyo at kapakanan ng lahat ng mga senior citizens. Universal po ito, may pension man o wala ay kabilang po sa makakatanggap ng benepisyo na ito. Ang tanong, ano-anong mga benepisyo naman ang maibibigay ng NCSC? Sa pagbubukas ng taon, ang unang benepisyo na ilalaan ng NCNC ay ang Expanded Centenarian Act Cash Benefits para sa lahat ng senior citizens o ang Republic Act 1. 1982. Ito ay para sa lahat ng senior citizens ng ating bansa, universal po ito. Kahit may pension o wala ay kabilang sa programa, kaya dapat ay alam niyo po ito. Sino-sino ba ang kasali sa programa? Ang lahat ng senior citizens na under ng octogenarians o yung mga nasa edad 80 to 85 years old, mga nonagenarians o mga nasa edad 90 to 95 at ang mga centenarians na nasa edad 100 years old. Sa bawat milestone ages, kayo po ay makakatanggap ng 10,000 pesos kada 5 taon hanggang sa kayo ay makaabot ng 100 years old o centenarian age. Kayo po ay makakatanggap na ng 100,000 pesos plus felicitation letter. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon pagkatapos maabot ang milestone age. So, kahit nakalagpas na ang inyong birthday as long as nakapaloob pa ito sa unang taon ay pwede pa po tayong mag-apply. Paano ba mag-apply? I-download po ang application form sa www.ncsc.gov.ph o magpunta o magsadya sa inyong OSCA office or Local Social Welfare Development Office. Kailangan nyo lamang po itong fill-upan sa bawat detalye na hinihingi sa application form. Sa mga susunod po nating mga video ay ituturo po natin kung paano ito ma-fill-upan. Pangalawa, ihanda ang mga dokumento, application form, original at photocopy ng isa lang sa mga sumusunod na primary IDs tulad ng PSA birth certificate o national ID, 2x2 ID picture at full body picture na nakaprint sa I-4 bond o photo paper. At ang endorsement letter galing sa inyong munisipyo kung saan nakatira ang isang beneficiary. Pangatlo, kung walang primary ID ay pwede naman mag-present ng secondary IDs tulad ng Philippine passport, postal IDs, voter's ID at iba pa na makikita nyo sa inyong screen. Pang-apat, kung sakaling hindi kayang magpunta ng seniors ay pwede naman ang representante na may dalang special power of attorney. Pwede nyo po itong ipagawa sa any notary public. Panglima, ipasa ang application at mga dokumento sa inyong OSCA office or Local Social Welfare Development Office or LSUDO. Ang tanong ng karamihan, paano naman kung namatay na ang isang beneficiary? Kung umabot na sa milestone age at ito ay biglang namatay bago pa makapagpasa ng form, ito po ang inyong dadalhin para sa naiwang immediate relative. Una, application form. Pangalo, 1 primary IDs na namatay na beneficiary. Kung walang primary IDs kahit alin sa mga secondary IDs. Endorsement letter mula sa munisipyo, original death certificate, original at photocopy ng valid ID ng representante, photocopy ng proof of relationship ng representante at ng namatay na beneficiary, at kung marami ang kaanak na nabubuhay. Need magpasa ng warranty and release liability form. Paalaala lamang, kung namatay ang isang senior bago pa man dumating ang kanyang kaarawan, ito po ay hindi makakatanggap ng benepisyo ayon sa pamunuan. Subalit kung namatay ang isang senior pagkatapos dumating ang kanyang kaarawan, ito po ay qualified makatanggap ng benepisyo through his or her immediate relative.
At paano naman matatanggap ang nasabing benepisyo? Ang NCSC ay makikipag-ugnayan sa inyong local government unit or LGU para sa final listing ng qualified beneficiary at sa oras ng payout. Need magpakita ng inyong OSCA, ID o ng alinmang valid IDs na nabanggit. That's it. Sa mga susunod po nating mga video ay ipapakita po natin kung paano ang actual at paano fill-upan ang application form at iba pang mga scenarios kung paano ang dapat gagawin. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga interesting topics na para po sa inyo. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless everyone.